Tinanong siya bakit at sumagot siya na dahil kayo ang master ko at bastos kung aatakehin ko kayo. Nanigas ang mukha ni Yamamoto. Hindi respeto ang problema mo, sabi nito. Nagsisinungaling ka sa sarili mo. Ang totoo, takot ka. Takot sa mangyayari pagkatapos mong umatake. Takot sa magiging reaksyon ko. Takot na mag-fail. Ang isip mo nasa 10 lugar maliban sa iisang mahalaga, ang sandaling ito. Hanggat hindi ka natututong maging present, hindi ka magiging samurai, magiging bangkay ka lang na maganda ang teknik, dagdag ng master, at pinaupo siya para magmuni-muni. Kinabukasan, inanunsyo ni Yamamoto Sensei na ngayong araw walang sword practice. Maglilinis tayo. Tahimik na sumunod ang lahat. Disiplina. Habang nagwawalis si Takeshi, nagrereklamo ang isip niya. Walang kwenta ito. Dapat nag-i-ensayo ako ng espada. Papalapit na ang test. Sayang ang oras. Pero napansin niya ang master. Nagwawalis din ito, ngunit iba ang kilos. Bawat hagod ng walis ay buo at malinis. Kapag walis pakaliwa, naroon ito ng buo. Kapag pakanan, ganoon din. May kakaibang presensya sa bawat galaw, parang banal ang ginagawa. Pagkatapos maglinis, pinatawag siya ni Yamamoto. Tinanong siya, ano ang natutunan mo ngayon? Sagot niya na dapat malinis ang dojo, master. Ngumiti ang matanda at sinabing, mali, halika. Dinala siya sa maliit na meditation hall sa likod ng dojo. May nakasabit na scroll sa dingding na may nakasulat na salitang Shoshin. Ipinaliwanag ng master na ibig sabihin nito ay beginner's mind, isip ng baguhan. Tinanong siya kung ano ang ibig sabihin nun para sa kanya at sagot niya na lumapit sa lahat na may kababaang loob. Sinabi ng master na mas malalim pa ang ibig sabihin. Kapag unang beses humawak ng espada ang baguhan, ano ang nasa isip niya? Tanong nito. Sagot ni Takeshi, pag-aaral at curiosity, focus sa natutunan. At ano pa? Tanong ng master. Wala na po, sagot niya. Iyon mismo, sabi ng matanda. Walang expectation, walang takot, walang iniisip na iba. Hindi siya nag-iisip na magiging pinakamagaling na swordsman, naroon lang siya sa isang grip, isang stance, isang swing. Iyon ang Shoshin. Tiningnan siya ng master at muling nagtanong. Kapag nagwawalis ka, nasaan ang isip mo? Sagot ni Takeshi, nasa training, nasa test, nasa future. Kapag nakikipag-sparring ka, tanong ulit ng master. Sagot niya, nasa resulta, sa itsura ko, sa takot na mag-fail. Kaya hindi ka kailanman tunay na nasa kahit ano, sabi ng matanda. Nagwawalis kang iniisip ang espada, nag-e-ensayo ka ng espada habang iniisip ang test. Lagi kang isang hakbang palayo sa realidad, kaya ka bumabagsak. Idinugtong niya na ang pinakamatinding sandata ng samurai ay hindi ang katana, kundi presensya. Shoshin ang natitirang awareness, Fudoshin ang hindi natitinag na isip. Lahat yan tumuturo sa iisang katotohanan, maging buo sa ngayon. Mula kinabukasan, nagbago ang training ni Takeshi. Bawat gawain, pagkain, paglalakad, pagwawalis, espada, iisa lang ang utos. Kapag kumakain ka, kumain ka lang. Kapag naglalakad ka, maglakad ka lang. Kapag humahataw ka ng espada, espada lang ang umiiral. Sa unang linggo, para siyang pinaparusahan. Mabagal ang lahat. Ang bawat kilos parang hinihila. Sigaw ng isip niya, walang kwenta ito. Hindi ka umaasenso. Ang iba tumitindi ang teknik, ikaw nagwawalis lang. Pero naaalala niya ang salita ng master, kaya nagpatuloy siya. Sa ikalawang linggo, sa gitna ng meditation, sandaling tumigil ang ingay sa utak niya. Hindi dahil pinilit niya, basta biglang may puwang ng katahimikan. Doon narinig niya ang hangin sa labas, ang naliknit ng kahoy, ang tibok ng puso niya. Para siyang nagising mula sa mahabang panaginip. Mabilis ding bumalik ang mga iniisip, pero alam na niya ngayon na posible ang katahimikan at totoo ang presensya. Pinatindi niya ang practice. Kapag nagwawalis, siya mismo ang pagwawalis. Tunog ng walis sa sahig, bigat sa braso, galaw ng katawan. Kapag kumakain, lasa ng bawat butil ng kanin,
dahan-dahang pagnunya, ramdam ang bawat lunok. Kapag naglalakad, bawat hakbang buo, sakong, talampakan, balanse. Akala ng iba na babaliw na siya. Para daw siyang monghe, wala nang pakialam sa test. Pero tahimik lang na nanunood si Yamamoto. Dumating ang tunay na pagsubok sa 3 linggo. Sparring laban kay Kenji. Isa sa pinakamagaling na estudyante at pasado na sa final exam. Ang dating Taeshi, lulubog sa takot at pag-aalala kung paano kung matalo ako sa harap ng lahat, paano kung mapahiya ako sa master. Ang bagong Taeshi, tumayo lang, huminga, naramdaman ng paa sa lupa, tinignan ang stance ni Kenji at naroon lang sa sandaling iyon. Umatake si Kenji ng mabilis na overhead strike. Bago pa nakapag-isip si Taeshi, gumalaw na ang katawan niya. Iwas, sabay depensa, sabay counter sa isang tuloy-tuloy na galaw. Walang planong naisip, kusa lang na reaksyon mula sa awareness. Nag-reset sila at muling naglaban. Hindi na niya iniisip na kalaban si Kenji. Naroon lang siya sa bawat sandali. Kapag gumalaw si Kenji, gumagalaw siya. Hindi mula sa takot, hindi mula sa lumang teknik, kundi mula sa presensyang nakikita ang nangyayari ngayon. Para bang dumadaloy lang sa kanya ang laban. Matapos ang laban, yumuko ng malalim si Kenji at sinabing, "Nagbago ka. Iba na ang galaw mo." Kinagabihan, pinatawag siya ni Yamamoto at dito sinabi ng master na bukas ang final test niya. Ramdam ni Taeshi ang takot pero hinayaan niya lang itong dumaan. Huminga siya ng malalim at niyakap ang sandali. "Oo master, handa na ako." At sa unang beses sa 5 taon, totoo ang sinabi niya. Madaling araw sa bakuran ng dojo, nakasuot si Taeshi ng hakama at gi. May hawak na boken. Sa tapat niya, si Yamamoto Sensei na may totoong katana. Tradisyon iyon. Kahoy para sa estudyante, bakal para sa master. Kung gugustuhin ng matanda, isang palo lang sapat na para tapusin ang buhay niya. Nakatayo sa gilid ang ibang estudyante at ilang master mula sa karatig na dojo bilang saksi. Malinaw ang tinig ni Yamamoto. 5 taon nang nag-iinsayo si Taeshi. Ngayon haharap siya sa test. Hindi upang talunin ako, kundi upang ipakita ang warrior spirit. Presensya sa gitna ng panganib, doon nasusukat kung samurai ka. Pumwesto ang matanda sa kamay. Kumislap ang katana sa araw. Ramdam ni Taeshi ang tibok ng puso at panginginig ng kamay, pero hindi na siya nalunod sa mga tanong na paano kung matalo, paano kung mamatay. Huminga siya, naramdaman ang bigat ng paa sa lupa, nakita ang pananaw ng master at nanatili sa sandali. Unang atake, mabilis pero kontroladong palo sa balikat, parang pantesting lang. Kusang gumalaw ang katawan ni Taeshi, iwas, sabay depensa, sabay counter. Reset. Sumunod na combo, mataas na palo, kasunod na mababang hakbang. Dumaloy ang katawan ni Taeshi bago pa makialam ang isip. Block, dodge, counter, parang sayaw. Sa loob ng ilang minuto, hindi siya tinamaan. Higit pa roon, hindi siya desperado. Nakakapagrespondi siya ng malinaw, may espasyong tahimik sa loob kahit mabilis ang laban. Sa isang saglit, sinadya ng master na bugbukas ng malaking butas sa depensa, malinaw na pagkakataon. Ang batang Taeshi noon susugod agad, pero ngayong present siya, nakita niyang bitag iyon, paanyaya para ma-overcommit. Hindi siya kumagat, naghintay siya. Doon ibinaba ni Yamamoto ang espada at yumuko ng malalim. Sapat na, pasado ka na. Sa pribadong pag-uusap nila, sinabi ng master, noong una kang dumating, gusto mong maging pinakamagaling na swordsman. Ngayon may nakuha kang mas mahalaga. Naging present ka. Ang espada ay tool lang. Ang presensya ang tunay na sandata. Nung hindi mo sinunggaban ang opening na iyon, doon ko nakita ang tunay mong pag-unlad. Ang batang mandirigma gustong manalo sa bawat palitan. Ang totoong mandirigma alam na may mga panalong talo kung titingnan sa mas malawak na panahon. Ngunit dagdag ng master, nagsisimula pa lang ang pangalawang pagbabago. Mula samurai patungong tunay na master. At hindi iyon matututunan sa dojo. Pinadala siya ng bundok Koya sa templo ng mga Zen monghe. Pagdating doon,
Sinalubong siya ni Master Iko, mata nitong malalim at tahimik. Utos ng matanda, iwan mo ang mga espada mo sa gate. Hindi mo kailangan iyon dito. Nagprotesta si Teishi na samurai siya, pero sagot ni Iko, dito, baguhan ka ulit. Ang training mo ay umupo. Nagsimula ang pinakamahirap na taon ng buhay niya. Walang duelo, walang sparring, walang sigaw ng laban. Puro zazen. Tahimik na pag-upo, obserba sa isip, pagbalik sa hininga. Sigaw ng isip niya sa unang buwan, sayang ang oras, samurai ka, dapat espada ang inaasikaso mo, hindi pag-upo. Masapit ang likod, nangangalay ang paa, umaapaw ang mga alaala, plano, takot. Sa tuwing halata sa postura na lumilipad ang isip, dadaan si Master Iko at marahang hahampasin ng balikat gamit ang kahoy na patpat para ibalik ang atensyon. Madalas siyang tamaan, pero nagpatuloy siya dahil alam niyang may dahilan ng pagkakapadala sa kanya doon. Sa mga sumunod na buwan, unti-unting naunawaan ni Teishi na ang presensya ay hindi tungkol sa pagpapatigil ng mga iniisip, kundi sa pag-ayaw magpaalipin sa mga ito. Darating ang takot, alaala, pangarap, pero maaari mong piliing hindi ito habulin. Naging practice ang bawat gawain, pagputol ng kahoy, paghakot ng tubig, pagtatanim, paghuhugas ng mangkok. Kapag humahataw siya ng palakol, buong atensyon sa palakol, sa kahoy, sa tunog ng tama. Kapag kumakain, bawat subo buo, bawat lunok ramdam. Sa pagdaan ng panahon, nadiskubre niya ang mas malalim na antas ng presensya. Una, simpleng pagbibigay pansin. Ikalawa, pakiramdam ng puwang sa pagitan ng mga iniisip. At ikatlo, pagkilala sa tahimik na awareness na laging naroroon sa ilalim ng lahat ng emosyon at kaisipan. Isang araw, pinatawag siya ni Master Iko. 6 na buwan ka nang narito. Marunong ka nang umupo sa katahimikan. Ngayon, presensya sa kaguluhan naman, sabi nito. May baryong ilang araw ang layo na inaatake ng mga tulisan, 5 dating samurai na nawalan ng Panginoon. Ikaw ang pupunta doon, mag-isa. Idinagdag ng Master, tandaan mo, ang tunay mong test ay hindi ang talunin sila, kundi ang manatiling present anuman ang mangyari. Naglakad si Teishi ng 3 araw. Bawat hakbang meditasyon, bawat hininga paalala sa sarili na narito ako. Pagdating niya sa baryo, natagpuan niya ang mga taong takot at pagod. Ikinuwento ng kapitan na kinukuha ng mga tulisan ng pagkain at pera nila. Hindi sila mandirigma kaya wala silang panlaban. Kinaumagahan, dumating ang 5 ronin na pinamumunuan ni Katsuro. Matangkad, may mga piklat, matitigas ang mukha. Lumabas si Teishi upang salubungin sila. Wala siyang armas. Natawa ang mga tulisan. Isang samurai lang, umuwi ka na bata bago ka masaktan. Pero nanatiling tahimik si Teishi, nakatayo ng matatag, kumpleto ang presensya. Napahanto si Katsuro. May kakaiba sa katahimikan ng binata. Tinanong niya kung sino ang nagduro sa kanya at nang marinig ang pangalan ni Yamamoto at Iko, bahagyang nag-iba ang tingin niya. Imbis na magbanta, sinabi ni Teishi na hindi siya narito para pigilan sila, kundi para makipag-usap bilang samurai sa samurai.